Yung mga pumirma ng Bicameral Conference Committee report, inotorisa yung komite na punuan yon dahil nga sa haba ng panukalang batas na ito. Dahil kung hindi, kailan matatapos yun? Dahil kung may correction palagi na maliit man o malaki, babalik ka palagi ng paulit-ulit, lalong hindi natapos yun. Tulad ng ginagawa madalas dito. Minsan yung clerical errors, bagaman wala nga ganung pahina, ganung talata sa mga pinapasa naming batas. Bagaman walang ganun talata, yung clerical errors minsan kinokorek na rin basta't may pahintulot ng magkabilang panel. Ano? Di ba tantamount to delegating the legislative powers to a smaller body? Hindi. Dahil susundin din naman nila yung naunang pinagkasunduan, hindi lang naisulat doon sa dapat pagkalagyan. Hindi sila ang nagpapasya. Sir, so basically, yung kung ano man po yung ipinunan nila dun sa mga blanco, napag-usapan na rin yung sa BICAM. Kumbaga, Yun ay sang-ayon sa pinagkasunduan at napag-usapan, hindi nga lang na-reflect at nalagay doon. Gaya ng sinabi ko, bilang pagkilala doon, yung talatang yon ay sinulat doon at hindi yan ang unang pagkakataong nakalagay yan. Sa mga nagdaang BICAM report, nandun din yan. Pero sir, sa mga pagkakaroon ng questions, hindi ba yung reflective na haphazardly done yung budget? Actually, para sa akin, unfair comment at accusation yun, lalo na sa bigat ng trabahong pinagdaanan, hindi lamang ng mga chairpersons at mga vice chairpersons ng Senado o ng Kamara, pero pati ng staff ng Senado at ng Kamara. Para sa akin, mas hudyat o simbolo yan kung gaano nakainit ang politika sa ating bansa, na bawat isang bagay na lang, malaki man o maliit, ay pupunahin, dadalhin sa korte, rereklamuhan at ipepreskon. Pero bahagi yan ng sistema natin ng demokrasya sa ating bansa. Hindi yan dapat kinakatakutan. Hindi yan dapat tinatakbuhan palayo. Hinaharap dapat yan. Dahil ika nga, dapat lamang naman lahat ng opisyal ng pamahalaan sumagot sa katanungan at maging accountable sa anumang ginawa o hindi nila ginawa. At sa dulo, kung hindi magkasundo, korte ang magpapasya kung ano at sino nga ba ang tama o mali, merong pagkukulang o wala. But how confident are you, sir, na hindi ito madideclare na unconstitutional? Take two na naman to eh. Sinagot ko na yan noong nakaraan eh. Kung sakasakali, ito ang kauna, walang kulang sa General Appropriations Act. Ang kino-question bilang unconstitutional ay batas, hindi report. Ito ang kauna-unahang pagkakataon kung sakasakali na may madedeklarang unconstitutional na report. At dahil doon, yung batas din ay unconstitutional. There's always a first time, pero hindi ko pa nakikitang nangyari yan. Pero sir, ang tamang proseso, kapag na-ratify na, touch move na dapat, wala nang baguhin. Ulitin ko clerical errors can be corrected at nakasulat palagi talaga yon. Pwedeng punuan ng kulang. Nakalagay yun doon. Pangalawa, may desisyon ng Korte Suprema na kung may pagkakaiba sa journal, sa pinagdebatihan, yan ang katumbas ng Bicameral Conference Committee report sa mas simpleng mga batas. Kung may conflict sa pagitan ng journal at ng enrolled bill, ang tawag dyan journal entry rule o enrolled bill principle. Nagdesisyon ng Korte Suprema sa mahabang mga desisyon na ang sinusunod at pinapairal na batas sa ating bansa ay ang tinatawag nating enrolled bill. Kung ano ang nandun sa batas na pinirmahan ng Pangulo, yun ang batas. Hindi ko anumang report bago nun. At yan din ang sinulat namin sa Bicameral Conference Committee report nga na kung may pagkakaibang Bicam report, kulang man, sobra o mali ang total, at yung actual na enrolled bill, yung enrolled bill ang susundin. Yung enrolled bill ang mananaig dahil yon ang batas. Pero once na may mag-question sa Supreme Court, kasama mo ang Senate at House na magpapaliwanag at sasagot? Depende kung sinong, hindi ko pa kasi nababasa, mahirap sumagot at magkomentaryo sa isang kaso kung anong gagawin namin dahil hindi ko pa nakikita yung kanilang petisyon. Kung ano man ang kautusan ng Korte Suprema, ay siyempre, susunod ng Senado. Sir, another matter. Sir, yung investment ng MIC sa NDCP, is that good investment? Hindi para sa akin na pagpasahan yon. Isa ako sa mga bumoto laban sa creation ng MIC. Siguro isang simpleng katanungan ko sa MIC.
Yung kinuhang pera mula sa Land Bank at DBP, kung hindi nila kinuha, ay kikita ng 6% kung ito'y pinambili nila ng government securities. Dito ba sa investment nilang to? Kikita din ng 6% ang dalawang bangko mula sa perang nilagak nila sa MIC. Katumbas ng kikitain sa government securities. Kaya nga napakahaba ng interpelasyon ko nung panahon sa MIC. Dahil gusto kong unawain at intindihin, ano ba talaga ang layunin nito? Dahil iba't iba ang naririnig ko. Ito ang layunin daw para magkaroon ng mas malaking control. Hindi ba? Sa transmission system natin. Hindi kiyata naalalang nakita yon sa MIC. Pangalawa, ito daw ay para tiyakin na secure yung ating transmission system. Hindi ko rin yata nakita yon dun sa MIC law. At panghuli, sang-ayon sa MIC law din, hindi pwedeng mag-govern, magpatakbo ng negosyo ang MIC, kung maalala ninyo. So, paano nila matitiyak yung mga bagay na yan kung hindi sila pwedeng magpatakbo ng negosyo? Bagaman minoriya sila, hindi sila pwede maging opisyal ng korporasyon. Sir, yung MSC bought in dun sa shares ng Synergy, yung local partner na sa NGCP. Should they instead target yung SGCC shares, yung Chinese entity? Hindi ko rin maintindihan, baka ayaw ibenta. Baka ang gustong ibenta. Again, a sale is an agreement between two parties willing to sell and willing to buy. So nagkasundo sila at nagkasundo sila sa presyo, pero medyo mahaba pang prosesong to. Dahil ang NGCP ay listed company. At kung may ganitong uring block shares na binibenta, sa pagkakaalala ko, may mga prosesong pagdadaanan pa ito, lalo na pagdating dun sa publicly owned shares na nakalist sa stock market at sa stock exchange. Sa pagkakaalam ko, kailangan bigyan din sila ng karampatang offer, maliban na lang kung ito'y hindi common shares at preferred shares. Hindi ko pa kasi nakita yung detalye. Kung preferred shares ito, edi walang voting. Kung sakasakali, rights yun. Depende rin sa kasunduan at bylaws at constitution ng NGCP na hindi ko din gaanong kabisado dahil nung abogado ko, hindi ko sila naging kliyente. Hindi nakikita niyo yung impact sa atin ng decision ni Trump na suspend yung mga foreign assistance? Kabilang ba ang Pilipinas sa mga sinuspinde? Parang hindi ko yata narinig. Almost all. Ang pagkakaunawa ko sa kanyang sinabi, pinapa-review niya lahat at pansamantala ay suspendido muna. Hindi ito pinal na desisyon. Pangalawa, ni-reiterate ng bagong Secretary of State na si Ginoong Rubio ang kanilang patuloy na pagsuporta sa Pilipinas at gayon din sa pagpapanatili ng stabilidad dito sa rehiyon na ito. At pangatlo, hindi ba ikakailangan ng mga salita na binitiwan ni Pangulong Trump noon man o ngayon na ayaw niya ng gera, nakakagulo lang ang gera, walang magbebenepisyo sa gera, maraming magdurusa sa gera, at sana yung polisiyang yon ay tunay ngang mapatupad niya sa buong mundo bilang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. So bilang big brother, sa tingin niyo hindi ititigil ng US yung kanilang foreign assistance? Tingin ko hindi, pero bawasan man o gawing mas efficient, posible. Tingnan nyo na lamang ang ginawa niya sa WHO. Mula $500 million, nakatawad sa naging $39 million. Sinong tatanggi nun? At ayon nga kay Trump, America first, panahon naman na siguro talaga. Nagastusan nila at pagtuunan nila ng pansin yung mga problema nila sa loob ng bansa nila. At hindi yung parang pinakailaman na nila lahat at yung sarili nilang bansa ay hindi. Panahon na, ika nga ni Pangulong Trump, to start looking inwards before they go and start looking outwards. Is there a need para makipag-communicate ang DFA sa counterpart nila para I think we already are doing that. I think our ambassador is an able ambassador in the person of Ambassador Babes Romualdez. And I think, in fact, he has already obtained an audience with President Trump. I've seen pictures of our ambassador with the president-elect, even before he was sworn into office. He is doing his job, I believe, and we await, hopefully, positive results from his endeavors. Sir, are there pending bills that you believe require urgent attention or? Well, may sinertify si Pangulong Marcos na BARM election postponement. Kinlose na yung interpellation kahapon at inaasahan namin na yan ay maaprubahan ng second reading ngayon para ma-third reading namin next week na hindi na ginagamit yung certification. Pero kung kinakailangan,
gagamitin namin yung certification at nakausap ko na rin si Senate Minority Leader Pimentel. Kinikilala naman niya na urgent talaga ito dahil kailangan pagpasahan one way or the other. Kung ipopostpone nga ba yung BARM elections o hindi bago kami mag-adjourn. Dahil pag mag-adjourn kami, wala nang sapat na oras para ito'y i-reset pa, kung yan nga ang pasya ng mayoriya, pag-resume namin sa May 20. Tapos na election. So 3 months, not 1 year. Yung postponement. Sa ngayon, may amendment yata na gagawing 5 buwan yung postponement. Hindi pa rin 1 taon. 3 buwan, hindi 1 buwan. At ang pangunahing rason, ayon na rin sa security officials natin, ay para hindi masyadong manipis yung pagkakalatag ng security forces natin kung isasabayan sa panahon ng regular elections. Mas gusto nila, makafocus sila at daw ang panahon na kinakailangan nila para mag-refocus ng security forces dun sa BARM area. Pangalawa, para mabigyan din ng sapat na panahon ng BTA kung sakasakali, kung pagpapasahan nila, na i-reallocate yung 7 seats na dapat nasa Sulu na nawala bungsod ng Supreme Court decision. Dahil kung i-reallocate yon, meron silang proseso ang kailangan pagdaanan sa Bangsamoro Transition Authority, may publication pa yon, tapos kailangan mag-adjust na naman ng balota at period of filing ng COMELEC dahil hindi sila nagpa-file ng kandidato kung sakasakali sa 7 seats sa Sulu. So, binibigyan lang ng sapat na allowance at leeway. Kesa naman bumalik na naman sila sa Kongreso at humiling ng dagdag na 2 buwan o 1 buwan pang extension. Yun yung ipapanukala mamaya bilang amendment. Siyempre, pagbobotohan pa rin yan. Dadaan pa rin yan sa botohan. Pero ano yung sinertify as urgent, sir? Ang sinecertify kasi yung committee report. Ang nakalagay pa lamang dun sa committee report ay 3 months. Pero hindi naman ganun yun eh. Ang sinecertify yung bill in whatever shape, size, or form. Huhubugin yan dito. Tapos kung aprobado sa Kamara, i-adapt. Pag ayaw nila, magba-bycam kami. Tapos aprobahan yung bycam na magkabilang Kamara. Pero as far as you know, sir, amenable ang Malacanang or that is what Malacanang wants. It was Malacanang who suggested that. Yes. Sir, do you support calls for more public access to congressional records kasama po yung budget delivery? Ano ba ang walang public access? I'll give you an example. The BICAM is, I've been a chairman of the Finance Committee a long time ago. The BICAM is nothing secret. Both panels agree on general outlines and then it's the staff that does their work. Madalas nga, niwala na yung mga kongresista ron dahil ang kailangan actual encoding. Yun yung matagal, yung pagbalanse ng mga amount. Pwede naman buksan yun at bukas naman yun. Kaya lang, walang makikita. Pero bukas naman yun. Wala namang nagbawal. Sa katunayan, wala naman nga media nagtangka naman na magpunta eh. O nagtanong kung nasaan yun. Dahil puro encoding ang ginagawa. Kadalasan, secretarial work lang yung trabaho sa BICAM. Matapos pagkasunduan ng Kamara at ng Senado. Di ba magkaibang bersyon? So kailangan nilang i-reconcile yun. Kadalasan, puro figures lamang yung pinag-uusapan na general outline. Kung paano at ano ang gagawin para ma-reconcile yun. Kung may naiwang balanse pa, yun lamang ang pag-uusapan muli ng magkabilang chairman, pero yung general principles ay nando na, pinagkasunduan na. Pero walang problema doon. So yung mismong budget daw ng House at ng Senate, yung budget niya, hindi in-open daw for public viewing sa YouTube, wala daw lang public. Aalamin ko, ngayon pa lamang ako hahawak kung sakasakali ng panibagong budget. Inabutan ko lamang yung budget na sa nagdaang taon, mula nung naging Senate President ako, pero wala akong alam na ganun. Pero itong unang budget na taong ito, titingnan ko kung tama nga yung sinasabi mo, na hindi sa bukas kung sakasakali. Nandun na si Coco? Nandun na si Coco, ha? Oh, wala pa buloy. Confirm. Sir, yung compensation, okay na? Ha? Yung right sizing? May mga hahabulin muna kami today kasi holiday bukas na ma-second reading namin. Yung right sizing, kaya pa naman namin ma-second reading next week siguro. Tapos hopefully, kung may botohan, third reading pag-resume namin. May 6 na session days pa naman kami. Ano? Sir, on Pero yun, wala One, sir, Wala.
Yung right sizing, wala. Tsaka, tingin ko, Pero sa kanila galing. sa kanila galing yun. Pero walang LEDAC bill yun. LEDAC bill yun. Yes, ma'am. Only doon mo, yung nag-grant po ng Mhm. Filipino citizenship kahapon. Sabi po ni Senator sa imbes na grant ng Filipino citizenship, dapat ini-investigahan because of this alleged overrides. Well, pwede niyang gawin yun. Nagbotohan ng Senado kahapon, nagbotohan ng Kamara, bumoto sa laban doon. Karapatan niya yun at ginagalang ko yun. Pero ba't na-approve sir, kung may mga ganong red flag dun sa Um, bawat panukalang batas, hindi naman lahat sumasang-ayon, ikaw naman. At hindi porkit may reserbasyon, ay siya na masusunod. Kaya nga demokrasya at mayoriya ang sinusunod. Pinagpasa ng mayoriya na hindi sumasang-ayon sa kanya. Or wala namang pumipigil na mangyari at gawin yon kahit na may basehan man o wala. SP last na yung SCA, may pending pa ba kayo si PCO Secretary mo? Anong pinag-uusapan natin? CA, Hindi pa nagsasubmit. Iniintay namin. Kaya wala kaming hearing ng CA ngayong linggong to. Pero karamihan ay military officials, foreign affairs officials, at yung secretary ng Space Agency. Dahil sumulat kami sa Executive Secretary's Office, Office of the President, dahil sang-ayon sa batas, dapat dumaan siya ng confirmation proceedings. At sinumite na nga ng ES Office at OP yung kanyang mga papeles for confirmation by the Commission on Appointments. So siya siguro yung secretary level na dadaan sa amin.